pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Nagbabasa ka pa ba ng jogging? O nakikinig ka pa ng radyo? Ang Panginoon Diyos online chat ay mapapakinggan sa inyong mga salinyang online TV. Ang katropa sa online na tayo, mga kamiling. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Ang online realista ng baguling, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil responsable ka ng gun owner at mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date.
tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. 12 President. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama 0 dito na sa Yung Millennial Line TV. Oras alas 8:28 ng gabi, Philippine Standard Time, oras sa buong kapuluan. Sa inyo na po ang programang Tropa, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po Thursday edition, Rosel Lopez at your service. At Mr. J sa ating technical side, may magandang gabi sa iyo Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Luz Biminda. Abay nako mga kaibigan, yung pong mga taga-lalawigan, kumusta na ba kayo? Kayo ba'y nakakaramdam na po ba dyan ng malakas na ulan, malakas na hangin, ha? Yung mga magdaragat, abay medyo sumilong-silong na muna tayo. Tayo po yung magpunta muna sa Pantalan. Mahirap na ho, no? Dahil dito sa Bagyong Ada. Maya-maya lang po, ihatid natin sa inyo yung ginawang press briefing ng DOST Pag-asa tungkol po dyan sa Bagyong Ada, no? At nagkaroon sila ng press briefing kanina ng 5 p.m. Ng hapon, no, yung kanila pong forecast hanggang sa susunod na 24 oras. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, magandang gabi muna sa ating mga netizens, sa ating mga kabarangay, sa ating mga Damercats, magandang gabi. At magandang gabi kay Nelson Rosete Velasco. Abay, ito po yung dati nating pilot sa TV5, no? Si Nelson Velasco, medyo yumaman na ho, kaya ayan, wala na ho siya sa TV5. At magandang gabi rin kay Kuya Christopher Mediado, kasama natin sa Central Luzon Region 45 ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. At siyempre partikular yung pong aming region Central Luzon Region 45 nga. At siyempre po yung aking grupo, ang Media Rider Eagles Club. Ayan, good evening daw, Pres Rosel, sabi ni Kuya Chris Mediado. Kuya Chris, ha, may medical mission kami sa 25, kailangan sumama ka ron. Sa Malabon gagawin, doon sa aking bayang Sinilangan, sa aking land of my birth, no, sa Barangay Bayan-Bayanan, sa Malabon City. Mga taga-Bayan-Bayanan po, ha, abangan nyo kami dyan sa January 25, araw po ng linggo, at magsasagawa po ang Raidang Group of Companies, no? Yun po ang ating at siyempre yung aming governor, si Governor Rafael Agkawili, at siyempre po ang grupo ng Central Luzon Region 45 ay magsasagawa po ng medical mission. At magandang gabi rin kay Bus Ruth Peregrino Onopre, si Ate Ruth. Magandang gabi sa iyo Ate Ruth. Ayan, good evening daw sabi ni Ate Ruth. Napakasarap talaga ng ano mo, walang kamatayan, tapa, tsaka utak. Talaga naman, no? Pagka sinabi nga utak talaga. Tiro sa 25 may medical mission, punta ka ron sa Barangay Bayan-Bayanan sa court. Diyan sa basketball court natin, sa covered court, sa Barangay Bayan-Bayanan. Oo, basta magpunta ka ron, pa-check up ka, at kung ibigay sa'yo, basta ako na bahala sa huli. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. May alas 8:31 na, napakabilis, ano, Boss Nelson Velasco. Ito po si Boss Nelson, kumusta ka na ba? Hindi ka nag-chat-chat sa akin Hindi mo lang tayo magka-banding minsan ko talaga, Boss Nelson, no? Palibasa,
Talagang pagka umaasenso na nakakalimutan na Okay, at bukod siya mga kaibigan, itutungay natin sa inyo, ano ba ang isang grupo? Ano ba pag sinabi grupo, ano ba yon, di ba? Pwede bang tropa? Di ba? Pwede mga kaibigan, kaklase, batch, di ba? Ang tanong ho natin dyan, ano ho kahalagaan ng isang grupo? No? Grupo, let's say isang gun club, isang riders group, no? Kung ano pa man, basta grupo, ano ho bang kahalagahan yan? Dati po kasi, meron tayong isang grupo, nung unang-una binuo natin yung riders, meron tayong mga kinuwang mga parang ninong, ika nga, no? Mga advisors, yan. At isa po sa advisor natin dyan, yung po dating barangay captain na namayapa na, sumalangit nawa, si barangay chairman Max Bernardo ng barangay Concepcion Malabon. No? Nagkaroon po kami ng motorcade. After motorcade, nagkaroon po kami isang program doon po ginawa sa City Hall ng Malabon. At nagsabi siya doon na pagka ikaw sumama sa isang grupo, huwag mong tanungin kung ano magagawa sa iyo ng grupo na yung sinalihan mo. Ang tanungin mo sa sarili mo, ano ang magagawa mo para dyan sa grupo. Di ba? Kasi kaya ka nga sumali, ba't ka ba sumali doon? Ano yun? Kaya ka sumali para protection mo? Para merong aalala sa iyo? Hindi ho ganun. No? Kaya mamaya, malalaman po natin kay Admin Corixman ng One Gun Pilipinas, no, ipaliliwanag yan kung anong kahalagaan ng isang grupo o isang gun club. Siyempre po, meron tayong gun club, yung One Gun Pilipinas no? Tayo po ay kasama dyan. At siyempre ang aming presidente, si President Asher Maghinang. At siyempre po ang utak ng One Gun Pilipinas, si Admin Corixman. Maya-maya lang po yan. Pero sa kaya mga kaibigan, alamin na natin kaagad dito po sa DOST Pag-asa, yung ginawa pong press briefing nila kaninang alas 5 ng hapon, no, kung ano na ba lagay ni Ada, nasa na ba si Ada, gano'n na ba kalakas si Ada. Baka mamaya, kahit nandito tayo sa Metro Manila, hindi natin alam ayan na pala siya, biglang bubuhos, di ba? So at least, makapag-ready tayo, no? So alamin natin mga kaibigan, at pwede kayo magbigay ng inyong question, tanong, at pararating po natin sa kinaukulan. Narito po. Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na Tropical Storm Ada. Yes po, tuluyan na ito na mas lumakas pa in terms of its intensity from tropical depression to tropical storm. At kapag at least tropical storm po, yung bagyo ay binibigyan po ito ng international name at sa case po, itong si Bagyong Ada, ang international name po nito ay Nokaen. Ito po ay salita na galing sa Lao PDR o Laos na ang ibig sabihin ay isang uri ng ibon or swallow. At sa huling update po natin sa lokasyon nitong si Bagyong Ada, ito ay nasa 400 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa sentro nitong bagyo na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa northwestward na direksyon sa bilis na 15 kilometers per hour. Bahagya po ito na mas bumagal as compared dun sa kanyang pagkilos kahapon na umabot ng hanggang 30 kilometers per hour. Para po sa ating forecast track, ito ay mananatili sa northwestward na direction papunta dito sa island ng Catanduanes. At yung time na kung saan pinakamalapit ito sa ating kalupaan ay by Saturday and Sunday, lalo na po dito sa Bicol region. Pero by Friday ay magkakaroon na rin po ito ng epekto dito sa Eastern Visayas. Mananatili naman, base dito sa ating latest bulletin, yung intensity nito na tropical storm. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na mas lumakas pa ito into severe tropical storm. Ang kaakibat naman nito ay hanggang signal number 3. So sa kasalukuyan, yun yung ating worst case scenario. And by Monday, magbabago naman yung direksyon ng kanyang paggalaw from northwestward ay magiging northeastward, papalayo na sa ating kalupaan. Ito naman yung area na kung saan ay meron malalakas na hangin na kaakibat itong si Bagyong Ada na at least 39 kilometers per hour. At dahil nga po dito sa papalapit na si Bagyong Ada ay may nakataas na tayo ng mga signal number 1, pero dahil sa distansya niya
sa ating kalupaan ay hanggang signal number 1 pa rin yung ating issuance. Sa mga susunod na bulletin natin, habang papalapit ito, ay magtataas na rin tayo ng hanggang signal number 2. Again, yung signal number 1 po natin, makakaranas yung mga kababayan natin sa mga babagitin natin ng lugar na at least 39 kilometers per hour hanggang 61 kilometers per hour. Ang bilis po niyan ay parang nagmumotor tayo sa EDSA. Halimbawa po na medyo maluwag yung trapiko. At meron din po tayo dito na lead time na 36 hours. Ibig sabihin, kapag nakataas po sa signal number 1 ay hindi agad-agad ay makakaranas tayo ng malalakas na hangin. Kundi meron pong lead time para po makapaghanda tayo. Dito nga po yan, sa eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion din ng Albay, sa probinsya ng Catanduanes, Sorsogon, yung buong Samar Island, Northern Samar, Samar at Eastern Island, kasama din yung probinsya ng Biliran, eastern portion ng Leyte at Southern Leyte, kasama ang Dinagat Islands, Surigao del Norte at ganun din sa Surigao del Sur. Bukod po doon sa mga nakataas natin na signal number 1, ay may mga lugar naman na makakaranas pa rin ng mga pagbugso ng hangin na hanggang approximately 74 kilometers per hour. Again, iba po yung pagbugso. Ito po yung biglaang paglakas lang ng hangin. So, kasama po dyan, dahil sa northeast monsoon ay may mga malalakas pa rin na pagbugso ng hangin dito sa ilang bahagi ng northeastern part ng Luzon. Ganon din sa natitirang bahagi ng Bicol region. Ito po yung mga hindi nakataas sa signal number 1 sa Visayas, sa Caraga region at ganon din sa probinsya ng Davao Oriental. Yung mga pagbugso na yan ay mananatili hanggang bukas at ganon din naman ay unti-unting mababawasan simula Saturday night. Hindi naman po ng ganitong amount o yung kakibat niya na epekto ay sa isang probinsya, posible yung kalat-kalat na mga pagbaha. Hindi lamang dun sa mga localized na mga floodings, kundi sa ilan pang mga bahagi sa loob ng mga probinsya. And nananatili na 50 to 100 naman sa mga probinsya na nakakulay dilaw. Simula naman sa Sabado ng 5 p.m. hanggang sa Linggo ng 5 p.m. ay may mga lugar pa rin na makakaranas ng 100 to 200 millimeters. Dito yan sa Camarines Sur at sa Catanduanes. 50 to 100 millimeters naman dito sa Camarines Norte at sa probinsya ng Albay. Mahalaga din po na ma-mention natin, yung Albay po kasi ay sa kasalukuyan, naka-alert level 3 pa rin yung Bulkang Mayon. Kaya kung magkakaroon din po tayo ng mga pag-ulan na kahit na 50 to 100 millimeters man po, ibig po sabihin ay posible na magkaroon ng interaction yan doon sa mga ashes na binubuga ng Bulkang Mayon. Halimbawa po may ashes, okay, makakatulong po yun at some point dahil mawawash out yung in terms of air pollution, pero posible naman po yung mudslide o kaya naman ay yung tinatawag po natin na mga lahar. Sa kasalukuyan ay wala pa rin po tayong nakataas na gale warning dahil hindi pa po sapat yung taas ng alon para mag-issue tayo. Pero gusto pa rin po natin pag-ingatan yung mga kababayan natin. Huwag po muna tayong pumalaot, lalo na dito sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Posible pa rin po na umabot ng hanggang 4 meters yung taas ng alon na pwede nating ma-encounter kapag pumalaot tayo, kapag nangisda tayo. Kaya patuloy na mag-ingat po tayo at umantabay din sa mga i-issue, lalo na kapag nagtaas na po tayo ng gale warning. Posible po, mamayang gabi or bukas tayo mag-i-issue. Again, gusto po natin kahit na paulit-ulit po tayo sa ating paalala, gusto po natin na i-inform yung mga kababayan natin na maghanda po tayo. Kahit sa household level sa ating pamilya, maghanda po tayo ng emergency kit at alamin din po natin yung mga lugar, halimbawa flood prone area, yung ating yung kinatitirikan ng ating bahay o kaya naman landslide prone area, ay maghanda po tayo at lumikas po tayo kung kinakailangan. Sumunod po tayo. And after all, kaya naman po natin gustong ibigay yung mga paalala na ito, ay gusto po natin na mabawasan o maiwasan yung mga further damages, hindi lang sa buhay natin, kundi ganun din sa ating mga properties or ari-arian. At yan po yung ating update patungkol sa ating minomonitor na si Tropical Storm Ada. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. Maraming salamat sa iyo, DST Pag-asa, at nagatid po yan sa atin sa oras na alas 8:42 po ng gabi, Philippine Standard Time. Tulad po nung sinabi natin, ingat po tayo, no? Hindi natin alam na kung ano yung lakas niyan, no? Yung sinasabi ng Pag-asa, baka mamaya mabulaga ho tayo, kaya ingat po tayong lahat, no? Lalo na yung ating mga commuters, yung ating mga riders, no, particular yung mga nakamotorsiklo kasi yan ang delikado
Hindi katulad ng mga naka 4 wheels, medyo kahit paano makakapag-ala-alala yan. Hindi katulad ng 2 wheels po, ika nga, 2 wheels delikado. Lalo na pagkabasa, madulas, delikado po. At magandang gabi rin kay ating kabarangay, si Kagawad Naninjan Cayetano ng Barangay Bayan-Bayanan, dyan pa rin sa Malabon. Kagawad, good evening Kagawad sa 25 kita-kits tayo at pakikilala kita doon sa aming gobernador. At yun, kita tayo at yun naman sa barangay natin, kaya punta ka, no? Yun ay para sa mga kabarangay din natin dyan, no? Kaya inano ko dyan, siyempre yan ang aking ika nga, land of my birth, yung Bayan-Bayanan Malabon. Okay, at siyempre kay Barangay Chairman Arturo Valencia, no? Siya pong Barangay Chairman ngayon ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. At siyempre po lahat ng kagawad, sina Kagawad Gili Onofre, Kagawad yung pumalit kay yung anak ni Kapitan Ringo Felix, nakalimutan ko first name no? At siyempre sa Barangay EXO si Unyo, no? Si Barangay EXO Unyo ng Barangay Bayan-Bayanan. Siyempre sa mga tanod at staff, no? Kila Renz, na Boss Renz, no? Visconde, no? Siya pong treasurer, no? ng barangay. At siyempre kay Sec Pam Peregrino, no? Yan, magandang gabi rin. Ayan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung pong ano ba kahalagahan ng isang grupo, no? Baka mamaya yung iba ko kasi sasama lang sa grupo para lang sa kapakinabangan. Sasama lang sa grupo para ika nga may ma-provecho siya. Hindi ho ba yung kaya ka sasama sa grupo, ano magagawa mo doon sa grupo? Hindi yung ano magagawa siya ng grupo. No, yung nga sinasabi siya kanina, yung dati naming advisor sa aming riders group, ganun po ang sinasabi niya. So panoorin po natin para malaman nyo kung ano ang kalagayan ng isa ng grupo bago kayo pumasok o sumama sa isang grupo kung ano man yan. Narito po.
Ayan po, may audio na ba sir, mga ma'am? May audio na ba tayo? Ako, at wala daw tayong audio, no? So, paki-comment po kung may audio na tayo, mga sir, mga ma'am, no? Ayan, meron na? Meron na tayong audio. Happen to my audio. So, bakit ganun, ano? Ayan po, magandang gabi. May audio na po ba, mga kapatid, no? Ano ba nangyari sa ating audio? Sir Dibad Michael, good evening po. Salamat sa panonood, no? So, yan. I don't know bakit walang audio, no? And, po, pa-comment na po kung may audio na tayo, no? Mga kapatid. Ayan po, mga sir. Pa-comment po kung may audio na tayo, mga kapatid. Yan, okay na daw, sabi ni Anthony Juanillo. Pasensya na po, nagluloko yata itong ating DJI, no?
Anyway, kapatid. Ayan. Ayan po, baka meron na po mga kapatid, meron na. Sana po meron na mga kapatid, pa-comment po, pa-comment. Volume. Test mic, meron na po. Pa-comment po kung meron na tayong audio mga kapatid, salamat sa inyo. Sir Rolando De Samito, magandang gabi po. Ayan, meron na daw. So, loud and clear na po tayo mga kapatid para makapagsimula na tayo. Pasensya na kayo at nagkalulo ko yung ating Okay na daw. Thank you po. Salamat po. Yun. Ayan. Salamat po mga kapatid. Thank you very much. Ayan. Loud and clear na daw po. Ayan, naayos din, no? Yun, no? Loud and clear na daw po. Anyway, mga kapatid, pasensya na kayo at nagkakalabo-labo na itong ating DJI. Parang gusto na yatang magpapalit, no? Wag muna, wala tayong budget, no? Kasi kailangan pa nating mag-ipon ng ating kita sa YouTube para pambili ng bala sa trade, no? Actually, meron po ako ngayong $191 na kinita ron sa YouTube. Iniipon ko po kasi yan para mapagamit no sa mga member natin pag may trade po. Actually, hindi ko na po magastos sa pang sariling ko po yung gastos yung kita ng YouTube dahil inilalaan ko po yan sa trade yung pera na yan. Po. Actually, yung cheque hindi ko pa po napapapalitan. No? Gagastusin po natin yan sa bala para sa trade. Bulateng Bakal, magandang gabi, no? Ayan, ito mga kasama ko sa BJMP, nagbibiruan kami mga kapatid, no? Kasi meron kaming balak na programa, no? Yung Jailer's Diary, no? Sabi ni Bulateng Bakal, ito daw yung mga kwento ng pag-ibig sa likod ng piitan with Papa Corix. Pero biro lang po mga kapatid. Yan po ay kulitan lang naming mga BJMP, no? Anyway, magandang gabi sa mga kasama ko sa escort unit ng Quezon City Jail at ang aming bagong promote na opisyal, no? Si Jail Inspector Eugene Matildo. Sir, magandang gabi po. Thank you for watching. Yan. Yun. Ayan, pwede natin gamitin dyan, sir, sa pag nag-trade tayo dyan sa Pampanga, Sir Rolando De Samito, sir. So, yun. Ang topic natin, mga kapatid, ngayong gabi, no, ay magbibigay daan tayo sa ating pag-uusapan tungkol doon sa kahalagahan ng mga organisasyon. Pero bago yan, kanina naputol kasi yung live, gusto nating magpasalamat kay Sir Francis Dizon, no, ng Pampanga. Kasama dyan yung ating mga member ng OGP Pampanga, no, nairaos pong naipatayo yung firing range natin dyan sa may Pampanga po, mga kapatid. So,
that will become the official firing range po ng One Gun Pilipinas Pampanga chapter, no? At open din po naman yung firing range sa lahat ng member ng OGP, no? Ito po ay matatagpuan sa PORAC, no? Ito po yung PORAC Open Range Arms Club and Firing Range Incorporated, no? Sa pangunguna po yan ni Sir Francis Dizon, na member natin sa One Gun Pilipinas Pampanga chapter, no? At yan po ay magiging official na firing range ng One Gun Pilipinas at saka ng One Gun Pilipinas Pampanga chapter. So maraming salamat po Sir Francis Dizon, no? Ang pangalan po ng firing range ay PORAC Open Range Arms Club and Firing Range Incorporated. Yan. That will become our official firing range ng One Gun Pilipinas diyan po sa Pampanga. Yan po ay pinapatakbo ng mga original pioneer members ng One Gun Pilipinas Pampanga chapter. Again, Sir Francis Dizon, maraming salamat po, no, sa inyong suporta sa One Gun Pilipinas. And the rest of the team, yung mga team OGP Pampanga natin, no? So may mga pangarap pang gagawin ng Pampanga, no, pero hindi ko na muna i-discuss sa inyo. So baka mausog, no? Good evening po, Sir Emerson San Juan. Magandang gabi sa inyo. Thank you for watching from One Gun Pilipinas Qatar chapter. Yan ang ating chapter leader, si Sir Emerson San Juan ng OGP Qatar. Good evening po, no? Ayan, si Bulating Bakal, no? Jailer's Diary with Papa Corix daw. Good evening, Tol. Magandang gabi sa inyo, no? So, yan, Sir Jimmy Santa Rosa, magandang gabi din po sa inyo. Sir Jun Francisco, Sir Mario Caraan. Happy New Year, Sir Corix and OGP family. Likewise, sir, magandang gabi po sa inyo at Happy New Year sa inyo at sa inyong pamilya, no? Sir Jimmy Santa Rosa, Sir Cloud Onyx, no? Magandang gabi po. Yan, si Sir Mawel Pagtalunan. Happy New Year po sa inyo, no? From Santa Cruz, Manila, si Sir Mawel Pagtalunan. Good evening po, no? Sir Dato Rolly Caron, no? From Mindanao, magandang gabi po, sir, sa inyo. Salamat sa panonood at sa suporta ng mga kapatid sa Mindanao. January 30 po, ang inyong pong lingkod ay nasa Coronadal City, no? Tayo po ay tatanggap na naman ng award, no? Yung Mindanao People's Choice Award na ating tatanggapin. At ang dami pong biyaya ng Panginoong Diyos na ipinagkakaloob sa One Gun Pilipinas. January pa lang po yan, no? Andiyan na po tayo. At maraming salamat po sa mga kapatid namin sa Kamindanawan, no? Bagamat ang inyong lingkod ay hindi po Muslim, no? Ako po na-nominate ninyo, no? Maraming salamat po sa mga kapatid nating nasa Mindanao. At hayaan nyo po, gagawin po ang lahat ni Corix Man para po kayo ay mapaglingkuran, mga kapatid kong Muslim sa Mindanao, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. And especially to Doc Lisel Miso and Dato Rolly Caron, kay Dato Omar Yusuf po, no, ng Maguindanao, at ang Dato Omar Maya, ang kanyang ama, no, na sa simula pa lang na nagsisimula ang One Gun Pilipinas ay nandadiyan na po kayo, mga kapatid kong Muslim, no? Magandang gabi po sa inyo, no? Ay darating tayo diyan, Sir Cloud, no? Darating po tayo diyan, pupunta tayo dun sa range, no? Magandang gabi sa ating presidente Asher Maghinang, no, ang presidente ng One Gun Pilipinas. Good evening, Utol, no? Magandang gabi sa iyo. At kay Sir Alpha Bravo, magandang gabi po sa inyo. Happy New Year po, no? So buti nababasa ko ngayon yung mga comment, no? Yan. Sir Jun Francisco from One Gun Pilipinas, Italy. Magandang gabi sa iyo, kapatid. And Kuya Resti Arellano from One Gun Pilipinas, NCR, no? Siya po ay taga Quezon City rin, katulad ng inyong lingkod, no? Sir Toto Max Sakdalan, magandang gabi rin po. Yan, buti nababati na natin, nababasa na natin yung mga, minsan kasi po ay lumalagpas, no? And Sir Benji Greenberg from One Gun Pilipinas, Nueva Ecija, yan, sa chapter ni Sir Julius Miguel Saludes, yan. So, yan, si Sir Rolando de Samito. Yan, magsha-shoutout na tayo para mamaya magsimula na tayo, mga kapatid. Sir Tite Gutierrez, good evening po, no? So, yan, si Sir Anthony Wanillo again, magandang gabi po sa inyo at sa inyong pamilya. Happy New Year everyone, no? So, mga kapatid, meron po kasing mga member tayo na nagtatanong, no? Accordingly, may nabasa daw silang isang post na sabi hindi na daw importante yung mga gun club or gun groups or advocacy groups. Hindi daw na importante yan dahil
ang disiplina daw ay nagsisimula sa tao, no? It is yung ang sabi ay yung moralidad daw ng tao, no? Opo, no? Yung karakter daw ay nasa tao daw 'yan, no? Oo. 'Yun ang sabi, no? Opo. Maaaring tumpak. Maaaring hindi, no? So, bakit natin sinasabing maaaring tumpak, maaaring tama, maaaring hindi, no? Opo, no? Ang sabi niya, hindi daw 'yun na hindi naman daw tinatarget yung mga specific group, sabi nung post, no? Oo. Ang sabi niya ay ang prioritas, ang standard daw ng hindi daw mahalaga, no? Hindi daw kailangan ng mga tinatawag na personal standard over group, sabi niya. Maganda ito yung mga magaganda naman yung sinabi, no? No amount, sabi niya, no, of community involvement can excuse a lack of restraint. O wala naman daw ganung ano, no? Hindi naman daw wala naman daw standard na pwedeng iset ng isang grupo para makapagpigil ang isang tao ng kanyang sarili, no? O magkaroon siya ng self-control para disiplinahin ng sarili. Wala daw ganong grupo na makakagawa, no? Sabi niya, no? O parang ganon ang ibig sabihin, no? No amount of community involvement can excuse a lack of restraint. Kahit daw ma-involve ka sa community, hindi raw yun ang magiging makakapigil sa iyo ng para ma-impluwensyahan kang kumontrol o magpigil ng sarili, sabi niya, no? O, maganda yung mga sinasabi naman, ano? Integrity in gun ownership is defined solely by individual conduct. Wow, ganda, no? Tama naman siya, no? Somehow tama, no? Not by which group someone leads or belongs to. A firearm is a test of personal responsibility, not a prop for a collective identity. Wow! Hindi naman daw po yan nagiging basihan na ikaw ay yung disiplina mo, no? Yung pagtanggap mo ng responsibilidad, hindi yan daw makikita sa kinabibilangan mong grupo. Pwedeng totoo rin, no? Opo, kasi kung talagang ang ugali mo ay hindi talaga ma-shape or ma-curve or ma-mold, ay ganun talaga. Pero in fact, totoo naman yung sinabi niya, no? Oo, sabi niya. Sabi niya, you can shout out about firearms advocacy all you want, but none of it matters if the individual behind the trigger lacks of moral discipline to handle firearms responsibility on their own. Ganda, no? Maganda po yung mga sinasabi ng taong are, no? Pag tinignan mo, it's napaka idealistic nung kanyang idea, no? It's very the opinion is very firm and sabihin natin talagang hindi lang idealistic, parang pag tinignan natin talagang you cannot argue, mga kapatid, with this statement, no? Opo. Ito ay in-screenshot at pinadala sa atin ng mga members natin, no, nung nabasa nila. Sabi ko naman, we cannot really, we cannot debate on that kasi yan po ay personal opinion ng tao and we respect that, no? But the question is, according to him, hindi daw po kailangan halos ng mga grupo or advocacy group or groups para raw ma-define kung ikaw ay responsable or hindi responsable, no? Tama, no? Tama rin naman, no? Malalaman daw yan dahil sa individual conduct mo. Yung moral mo, di ba? Yung sinasabi nating moral values, kung ano bang meron ka at paano ka pinalaki ng magulang mo. Ang ganda rin, mga kapatid. Talagang pag binasa mo po itong statement na ito, parang talaga niya, no? Napakagaling. Magaling din, no? Parang well, anyway, whatever it is, kung gaano man tayo galing maglatag ng ating mga statement. Pero kailangan po, yung ating mga sinasabi, there must be a basis. No? Yan, magandang gabi, Doc Miso, no? Ng One Gun Pilipinas, Mindanao. Kahit po gaano tayo kagaling magsalita dito sa harap ng camera or dito sa pagsusulat natin, kung gano'n tayo magkagaling sa literature, no? I don't know if Doc Liso will agree, nanonood siya ngayon.
lahat po dapat ng ating mga public statement, meron po tayong mga reference. May mga pinanggagalingan yung ating mga sinasabi at mga itinuturo. Po. Reference and facts, no? Or studies, no? Para masabi natin na ang sinasabi natin ay at least hindi man eksakto o ganun ka 90% precise, mga 80% man lang ma-hit natin yung accuracy ng ating statement, no? So, for us to be credible para paniwalaan ng tao ang ating mga pahayag dito sa social media or any public statement na binibitawan natin. Yun po ang sinasabi niya, no? Wala daw grupo o samahan na makapagbabago ng karakter or ng moral values ng isang tao or makakapigil sa kanya, makapagpipigil sa kanya na siya ay hindi maging na magkamali or hindi maging responsible gun owner. Meaning, none of those group can influence a person, no, to have a good character and attitude and right mindset when it comes to responsible gun ownership, no. I don't know if Doc Miso will agree, no. Pwede kang mag-comment, Doc Miso, kung tama ba yung 100% ba tama tong sinasabi ng tao na ito na kapag wala daw grupo, no, wala raw samahan na pwedeng umimpluwensya sa isang tao dahil siya ay may individual character na at attitude and mindset. So, meaning, fix na yan. Pag ganyan ka talaga, ganyan ka na. Hindi ka pwedeng baguhin. Pwede ka mag-comment, Doc Miso, no? Can you please give me a short statement kung naniniwala po kayo sa sinasabi ng taong ito, no? Kasi parang ang ganda ng pagkakalatag ng kanyang statement, diba? Every statement leaves a trail. Wisdom checks the reference before believing the voice. Yes, tama po. Kanina binanggit ko, Doc, no? Sabi ko, pag tayo ay nagbibigay ng mga public statement, maganda po meron tayong reference o may mga pinagkukunan tayo. Or there are studies. Or kung hindi man, ito ay hinango natin sa mga bagay na nakasulat na. So, when we say nakasulat na, those are facts and those are factual, no? Meaning, hindi yan opinion, mga kapatid. Opo. Pag opinion po, hindi nyo po basta mapapaniwala ang marurunong na tao, ang magagaling na tao, no? Dahil lahat po ng sinasabi nyo ay i-analyze nila yan, no? They will read between the lines, mga kapatid. Yan yung sinasabi niya, word for word, babasahin ng tao yan. Titignan nila kung saan ba ang pinanggalingan yan. At yung sinasabi nyo po ba ay based on facts, based on reality, based on studies, based on written rules. Ano ba yung mga written rules? Yan po yung mga batas, no? Na ginawa ng mga tao upang magkaroon ng kaayusan sa isang sosyedad, sa isang bansa o sa isang komunidad, no? So, dapat meron pong nakasulat na pagbabasehan. Kung hindi man ito studies or pag-aaral or principle and ideas na nakasulat, ito po ay batas, mga kapatid. What is written, mga kapatid. Ang nakasulat ay nakasulat na, lalo po ang batas, kapag ang batas ay isinulat, ito ay dapat ipatubad at ito ay dapat sundin ng kahit sinong tao na nasasakupan ng batas na ito, mga kapatid. Babalik tayo rito sa opinion na ito, na wala naman daw, na halos hindi daw kailangan itong mga grupo na to dahil kung yung conduct mo, individual conduct mo daw ay yan ay kung sino ka, no? Yun, hindi daw kailangan, no? Totoo lang, pag binasa mo to, no? Ay yung accountability and responsibility daw lies dun sa tao mismo. So wala raw yan sa kinabibilangan niyang organization. Doc Miso, no? Sana makapag-comment ka pa, bigyan mo ako ng idea regarding this, no? Si Doc Miso po ay psychologist po ito, and psychometrician po ang ating Doc Miso, no? At ayun, Ma'am Evelyn Santiago and Sir Emerson San Juan. Yan. Okay lang naman, sir, na walang group, pero kasi bilang gun owner, mas, sabi niya, maganda na may matinukan ng mga kaibigan na gun owner para magandang mindset. Mahirap naman kung gun owner tapos may mga kasama na gun owner ay mga
man-child. Naku, man-child daw, no? Mabigat ito. No? Isip bata, no? So wala tayong pinatutungkulan, ano? Binasa lang natin tong statement ni Sir Benji Greenberg, no? Pag sinabi mong man-child, parang bata yan, no? Oo. Define nga natin yung man-child ni Sir, Benji Greenberg, no? Ano ba yung man-child? Huwag tayong mag-invento ng definition, no? Basahin natin. Man-child, no? Ang sabi niya, a man-child or a man-child describe an adult male who is emotionally immature, no? Lacks responsibility, and behaves in a childish way. Yun pala. Yun po pala yung man-child na sinasabi ni Sir Benji Greenberg from One Gun Pilipinas, Nueva Ecija. Anyway, iwanan natin yung man-child, no? Kanina ang pinag-uusapan natin, we have to give public statement na babasahin no, para for public consumption, na dapat pala ang ating mga statement ay hindi opinion lang, mga kapatid. So kung opinion lang, so you are not educating people really. You're just giving your your thoughts, no? Opo. Kasi pag ikaw ay nagsulat sa ng pangpubliko na nilalathala mo or publicly publish, no? Publish nga, pina-publish mo yan sa Facebook or any written platform. Most of the time, ang purpose natin is to educate people, no? Maliban na lang talaga kung gusto mo lang maglabas ng sama ng loob. Iba po kasi yon. Iba yung intention mo na mag-educate or iba naman yung you just want release kaya ka nagsusulat, no? So whatever the intention of this guy na nagsulat nito, hindi na natin alam, education ba or some sort of release lang dahil meron siyang pinagdadaanan, no? But the fact is, dito sa One Gun Pilipinas, we do not really want na kami ay magsasalita lang in accordance to opinion. Madalas po ang ating itinuturo sa One Gun Pilipinas ay facts. Una, yung mga written rules na tinatawag natin, yung mga batas, no? Na atin dapat nalalaman bilang mga gun owner. Pangalawa, lahat ng kinikwento natin dito ay mga real life experiences, no? Mga nangyari at nangyayari sa atin at sa mga members natin at nangyayari sa ibang tao which is connected sa gun ownership. So we don't really create stories, no? Those stories na sineshare namin sa inyo, lalo po ako dahil ako po ay nagtatrabaho sa piitan. Kinikwento ko sa inyo yung mga nakukulong na dahil sa init ng ulo, dahil sa baril. Yan po yung mga actual encounters ko sa mga PDL namin, yung mga nakulong naming nakulong nating kababayan. So wala po tayong itinuro dito na binasa lang natin sa comics, mga kapatid, or nabasa lang natin sa dyaryo na ganito yung kwento ni ganyan, ganito. So yun po, no? So meaning, mga kapatid, we have to share stories na meron talaga tayong account at alam nating nangyari. So, we do that for us to educate people na makita nila na, hindi ko nagagawin yan. May nangyari ng ganyan na ikwento ni Admin Corix, yung dati nilang nakulong, ganyan na nangyari. Yung kasama niya sa trabaho, nakabaril, ganito. Yung pulis na ganito, nakakilala ko. Marami pong experiences ang mga even members natin, nag-share sila. Marami tayong member dito na naikwento namin yung senaryo nangyari sa kanila at sinare sa atin. So kaya marami pong member na talagang sumusubaybay sa atin. Kasi yung mga naikwento nating stories dito, nangyari rin sa kanila, mga kapatid. Based on real life experience. Hindi po to imaginary, mga kapatid. Sabi ko nga po, hindi po ito kwentong comics, no? Now, going back. Kapag opinion po ang ating sinasabi lang, mahirap pong tayuan or tindigan, no? Mahirap pong tindigan yan kasi pag tinanong na tayo, mga kapatid, pag tinanong na tayo, how could you justify that opinion? Kung haharapan ka ng facts, harapan ka ng studies, tatapatan ka ng batas, mga kapatid. Doon na po magkakaproblema, mga kapatid. Doon na po magkakaproblema. Alam nyo, mga kapatid, marami nagtatanong sa akin sa Messenger. Hindi ko po yan sinasagot ng PM
Alam yan ng mga member at mga non-member pag tumatawag, tinatawagan ko sila. The very reason is ganito po, mga kapatid. Kapag sumagot ka sa messenger, baka po mamaya maiba ang pagkakaunawa. Hindi kagaya po pag tinawagan, masasagot ng maayos at pwedeng i-follow up ng questions. So, nagiging mas malinaw po ang communication. So, isa lang bagay, mga kapatid, ha. Ngayon po, pwede nyong i-challenge kasi pag kayo ay nag-uusap kesa sa messenger. Mas maganda pong mag-usap kayo na may challenge kapag kayo po ay boses sa boses, tenga sa tenga na nag-uusap kesa po sa binabasa lamang. Going back, mga kapatid, balikan natin. Okay, according dito sa statement nitong tao na ito, hindi daw kailangan, no, ang mga grupo. Ang disiplina raw ay magsisimula sa atin, no? Yung pagtanggap ng responsibilidad at pananagutan o responsibility and accountability will start sa isang tao, sa iyo mismo na gun owner, no? Pwede, no? Pwede rin naman. Pwede rin po. Pero no man is an island, mga kapatid. No man is an island. Hindi mo alam lahat, mga kapatid. Kagabi po, kasama ko ang Master Torrante Goyena, no? Yun po ay Grandmaster, mga kapatid. Kasama ko sa Quezon City po si GM Master Torrante Goyena po ng Quezon City. Nagtataka sila paano kami magkakilala. Magkasama po kami sa Quezon City Jail, no? Red alert duty, wala kaming ginawan dalawa. After naming mag-serve, nag-render ng duty, kikwentuhan kaming dalawa. At marami po kong natutunan kay Master Torrante Goyena, kay GM Goyena, no? So, until kagabi, no, nag-share siya ng knowledge and thoughts. And he wants me to go back to shooting. Sabi niya, balik ng shooting, ganun-ganon. Huwag ka mag-alala, I will guide you, ganun-ganon. So on and so forth. Now, why am I sharing this, mga kapatid? Hindi po tayo lahat. Wala pong monopolya ng kaalaman, no? Wala po sa atin na alam ang lahat, no? Wala pong ganun, mga kapatid. Now, bakit ko sinasabi sa inyo to? Doon po papasok yung value ng mga samahan, ng mga organization. Like for instance, sa atin, dahil tayo ay gun owner, that is the very reason why we join groups or gun clubs for us to learn and to grow as a gun owner, no? Huwag na muna sa gun ownership, mga kapatid. Ito na lang, during the time na ako po ay lumabas sa gun ownership, ako po ay sumama sa grupo ng mga may hilig sa motor, no? Share ko sa inyo, nung sumama po ako sa Pinoy Ninja Incorporated, yung PNCI, samahan po yan ng mga veteranong nagbibig bike, mga kapatid. Alam niyo po, nung ako ay bago ako napasama sa kanila, kamote rider din po ang inyong likod, no? Hindi po ako ganun kakusay sa pagmumotor. Nung sumasama na po ako sa Pinoy Ninja yan, sana nanonood ang Kuya Oli Morales. Sinisita po ako ng mga yan, mga kapatid, no? Sir Corex, mali yan. Next time, huwag munang gawin yan. Ganito yan. So, alam nyo, ang laking pabor, mga kapatid. Kasi bakit? May mga ginagawa pala ako na mali, na akala ko tama, no? Lalo sa pagbibig bike, sa pagmumotor sa expressway. So, I'm very thankful, mga kapatid, kasi at least sinisita nila ako, mai-correct ko yung mga pagkakamali natin. Until such time, mga kapatid, doon ko naintindihan na ay ang motor pala, maliit o malaki, ang sabi nila dapat parehas ng touring ng pagdara-drive ng 4 wheels. So hindi po ganun kasi ang thinking ko before. Sabi ko, motor to, madaling isingit. Pero pag itinrato po ninyo ang motor na parang 4 wheels, hindi po kayo maaaksidente. Maliit po ang chance na kayo ay maaksidente. So, yun ang una kong natutunan po sa pagbibig bike. Itrato po ninyo na 4 wheels yung 2 wheels. Kasi pag tinrato nyo po na ganun, mas maliit po ang chance na kayo ay maaksidente sa pagmumotor. So, nakita nyo, mga kapatid, that is one of the greatest value that I learned nung sumama po ako sa Pinoy Ninja Club Incorporated. Sa motor po yan, mga kapatid. Sa motor, may natutunan tayo. No? Hindi pa yan baril, mga kapatid. Hindi pa yan baril. Now, kung hindi ako napasama sa Pinoy Ninja, mga kapatid, hindi ko matutunan yung mga bagay na dapat kong matutunan sa pagmamotor. Opo. Now, tatanungin niyo ako,
Mahalaga ba yung sumama ako sa grupo ng nagmumotor o hindi? No? Pakisagot po mga kapatid. Nakatulong ba sa akin as a rider yung pagsama ko sa Pinoy Ninja Club Incorporated? Kayo na po ang sasagot. Nakatulong mga kapatid. Dahil nag-mature ako as a rider, no? May natutunan ako na hindi natututunan ng mga ordinaryong rider dyan sa kalsada. Kasi sinong sisita sa kanila dyan, no? Doon sa grupo namin, sisitahin ka po ng matatandang rider na mga veterano sa pagmumotor, no? Sisitahin ka nila. Yang paninita po, huwag niyong ikakasama ng loob, no? Sabi nga ng father ko, alam mo anak, kapag you don't feel the same, huwag mo raw, pag sinita ka daw, huwag ka daw sasama ang loob. Kasi daw po ang pag sinita ka ng mga taon, di mo naman kamag-anak or kadugo, ibig sabihin mahal ka nila. Ayaw kanilang mapahamak. No? So, I believe on that, mga kapatid. No? Naniniwala po ako dyan. Kasi po, yung mga tao, kahit mali na ginagawa mo, pag walang malasakit sa'yo, tatawa lang yun, papalakpakan ka pa. Hanggang sa madisgrasya ka na, o maperwisyo ka na, or mapahamak ka na. Mga kapatid. Pero pag sinita ka po ng kapwa mo tao, hindi mo kamag-anak, hindi mo kadugo, you must be thankful kasi ayaw kanilang mapahamak. Mahal kanila, no? So yun pa lang, no, sa motor pa lang may natutunan na po ako. Dahil po sa pagsama ko sa Pinoy Ninja Club Incorporated. Sabi nga nila, ride with the masters, no? Magagaling magmotor yung mga yan, yung mga tropa sa Pinoy Ninja. Sa motor pa lang yan, mga kapatid. Lumabas tayo, no, yung mga samahan ng mga sasakyan, no? Katulad si Sir Jimmy Santa Rosa, may Nabara Club sila, samahan ng mga pick-up owner, no? Sa mga sasakyan naman, ang maganda, pag may samahan ka sa sasakyan, ultimo po yung mga kaliit-liitang pyesa, no? Alam nila kung saan bibili at sinong pinakamagaling na mekaniko. So, nakakatulong po, no? Yung mga samahan na yan, no? Sa sasakyan, sa motorsiklo, no? So, pagbili ng pyesa, no? Pagpagaling na mekaniko. So, nagbe-benefit po ang tao sa mga samahan, no? Yan po yung binabanggit natin, sasakyan, motorsiklo, no? Yung mga asosasyon na yan. Samahan ng mga rider ng bisikleta, no? Now, sa gun ownership, mga kapatid. Punta tayo sa gun ownership. Ano naman ang halaga nito mga gun groups or gun club? May pagkakaiba ba doon sa mga samahan na labas sa gun ownership? Alam niyo po, mga kapatid, katulad ako, no? Ako po'y bago sa Glock. Nung bumili po ako ng Glock, sumasama ako doon sa mga gun group na Glock. May mga GC pa yan, yung mga Glock na samahan sa Facebook. Wala po talaga, zero knowledge po ako sa Glock, mga kapatid. Doon po ako natututo at nakakapagtanong doon sa mga matagal nang nag-Glock. Ano ba dyan? 20 years nang nag-Glock, 25 years nang naka-Glock, no? Opo. Talaga mula Gen 1, may Glock sila. Nakakapagtanong tayo. And I learned a lot, mga kapatid, tungkol sa Glock. Kasi ako po ay nag-Glock 2019, mga kapatid. No? So, doon pa lang nagbe-benefit na po si Corixman, ang inyong lingkod. Opo. Ganun din po yung samahan ng mga Beretta, no? May FB group na samama ako sa Beretta. Mayroon din ako natutunan. Sabi niya, yung trigger niyan, sir, kung gusto mo maging parang Beretta 92X, bumili ka sir ng trigger group niyan, ikarga mo yung trigger group ng 92X, ilagay mo sa M92FS mo, ganun na po ang niyan, ang trigger niyan, parehas na, pwede mo nang ipanlaro. So another learning no naman, no? So ganun po yung ating natututunan, mga kapatid, sa mga grupo. So doon pa lang yan, ha, mga kapatid, dahil knowledge, technical knowledge, yung mga tawag nun, yung mga modification, information regarding your firearm, may natutunan ka na, mga kapatid. Daliman natin, mga kapatid. Daliman natin ito. Kanina, ang sabi ko, gaano kahalaga yung ang isang gun owner ay may gun group or gun club, no? Sabi po, nung naglabas ng statement na kapatid natin sa gun community, hindi daw halos kailangan ng mga yan dahil ang disiplina po ay nagsisimula sa tao. Maybe he's right or maybe he's partially wrong, no? Pwedeng gano'n, no? Partially right, partially wrong, no?
Kalahating tama, kalahating mali. Hindi natin sinasabing mali. Pwedeng kalahating tama, pwedeng kalahating mali. No? Now, ituloy natin mga kapatid. Gaano kahalaga ang mga gun clubs or gun groups sa isang responsible gun owner? Yan. So, baka may gustong magtanong bago ko simulan po yung ating paglalatag ng ating argumento, no? Baka may gustong magtanong, no? Ayan, sabi ni Benji Greenberg, totoo yan, sir, sa Ford Ranger Club, Philippines, marami ako natutunan noong bago pa ako. Yan, kasi Ford Ranger Club member to si, si Benji Greenberg, no? Yan. So, may nagpatunay na, no? Napakalaki po ng naitutulong ng isang group or club basta alam mo na maayos ang grupo kasi dyan marami kang matutunan. Na tama dahil mag-connect sa'yo. Even sa work, puso din ang group, parang committee, membership na ide-develop ang skills mo. Yes, exactly. No? Yan po ay statement ng ating mga member na nanonood ngayong gabi. No? Yan. Sabi nga sir, if you walk alone, you walk fast. But if you walk with others, you will walk farther. Yun. Sabi na naman ni Sir Benji Greenberg. No? Magaganda mga sinasabi. No? God created us unique, but He empower us when we move as one. Yun. Unique daw tayo bawat isa, sabi ni Doc Miso. No? Pero tayo ay na-empower kapag tayo ay gumagalaw ng iisa lamang. No? So, ibig sabihin, pagsama-sama at iisa ang direction, we are more powerful. Yun ang ibig sabihin ni Doc Miso. No? Yan. So, maganda yung statement ni Doc Miso. No? Anyway, tuloy natin. Ngayon, mga kapatid, sa gun ownership, gaano kahalaga ang gun group or gun club? Kanina, initially, sinabi ko na, sa GLAC pa lang, group pa lang, may natutunan na ako. Dahil zero knowledge po ang inyong lingkod sa GLAC. No? Akala po ng iba, marunong ako sa GLAC talaga. Technical aspect o whatsoever, hindi po talaga. Natuto ako dyan because of the gun groups lang dito sa Facebook. At konting research at tanong-tanong, no? Pero marami ng knowledge ko ay natutunan ko doon sa mga GLAC owners dito sa gun group ko. Tapos pag chinek mo naman, they are correct. Yung marami pong magaling na GLAC owner dito sa Pilipinas, mga kapatid. Even si Master Torante Guyena, siya po ang nag-suggest na i-GPT ko ang aking GLAC. At nilagyan lang po ng negative connector, minus connector, ayun, ang ganda na po ng trigger ng GLAC ko. So, you have to ask those experts, those experienced shooters na nag-o-own ng GLAC. Tuloy tayo, no? Medyo mahaba yung litanya ng inyong lingkod. Pero, hinihimay ko pong mabuti para maintindihan nyo kung gaano kahalaga ang gun groups or gun club sa gun owner. Diba? For us to understand what is responsibility and accountability. Unang-una, mga kapatid, nang simulan namin ang One Gun Pilipinas. Ito, alam ng admin ng President AJ po. Akala po namin ang sasama rito ay yung mga baguhan lamang po sa baril. Dahil sabi natin, ang target natin yung mga kukuha ng LTAP toll kasi para po mag-guide, maturuan, para po maging madali sa kanila yung pagpasok sa gun community, may alalay sa kanila. After 2 months, nagsimula kami ni AJ, October 2022, kung hindi ako magkakamali. 2 months, marami na pong nanunood sa amin na mga matatagal na gun owner. At ang dami po nilang tanong. Nang una dyan po, yung castle rule, yung kotse, extension ba ng bahay na pwede mong dalhin yung baril mo, ilagay mo lang sa kotse. Yan po ay hindi bawal. So, ganun po. Pag may pumasok na magnanakaw, defense of stranger, o kinuha yung alahas mo, pwede mo nang barilin, worth 1 million. So, doon na po kami nag-worry. Sabi ko, Jay, teka lang, sabi ko parang may sabi ko parang may mga maling input. Tapos dumadami po nagtatanong. So, pinag-uusapan na natin yung mga rules ng self-defense, yung defense of property, diyan pumunta na tayo dyan until such time, pati ang Attorney Descalar ay sinasama na natin sa live, no?
para ma-explain pa ng mas maliwanag yung batas at yung mga probisyon ng batas na dapat matutunan ng isang gun owner para hindi po siya magkamali. Nung una po, mga kapatid, naniniwala kasi ako yung mga matagal na sa gun ownership. Alam na nila yun. Hindi na nila kailangan. Kumbaga, bilang gun owner, you are already matured enough and you are well acquainted with the laws, with the policies, with the rules. Dahil ikaw po ay gun owner na. Doon namin nalaman ni Admin AG na hindi pala. So that is the time na nagkaroon na po tayo ng Gunner Talk Philippines. Na may mga topic na talaga, hindi na lang yung tanong ng tanong dun sa live na parang nagkekwentuhan. So naglalabas na po kami ng mga topic. Sayang po hindi na-save yung mga binura na ni Meta. Kung na-save sana yung mga una naming mga humble beginnings ng OGP. Tinakil po namin lahat yan. Kaya marami rito mga nauna na, alam na nila yung mga turo. Katulad ng nila Kuya Oscar de los Reyes na yan. No? Matatagal na sa OGP yan. Sila James Bailey na yan. Matatagal na po sila. So, mga pioneer po yan ng OGP. No? Doon namin napagtanto, mga kapatid, na hindi lahat ng gun owner ay really understand what is the language of the law. Kasi nga po, wala rin naman talagang magtuturo. At hindi po lahat ng tao ay may panahon magbasa at magkaroon ng interes. Nagsimula na po kami maglagay ng mga topic, mga usapin sa mga live. And yun po, nakilala po tayo kahit papaano. So, dun po, yung nangyari, yung aking dating cellphone ay nasira na nga yung baterya dahil yan po, ang daming tumatawag, almost maghapon yan, sagot ako ng sagot. Dun ko po na-realize na kailangan po yung training and education talaga. Hindi lamang po sa mga baguhan. Doon po lumawak yung ating mga pinag-uusapan at mga ginagawang activities dito sa OGP. Meron po, isa dyan, matanda na siya, 30 years na siyang gun owner. Pero nung may pinag-usapan pong isang topic, tumawag sa akin, sir, ganun pala yun. Sabi ko, sir, ilang taon na po ba kayong gun owner? Sir, ganito, binata pa po ako, may baril na ako. So, ang edad po ng tao ay 58 or 59 na yata si sir, no? I will not mention the name. May edad na po siya. Ang taga niyang gun owner, tapos yung topic namin nung gabi na yon ay hindi niya pa na-encounter. No? Kaya po ang tanong ngayon sa inyo, mga kapatid, nakakatulong po ba itong mga ginagawa ng mga gun groups, gun club, o itong ating mga ginagawa na ito sa mga live? Nakakatulong po kaya ba ito sa mga tao? Pwede pong mag-comment sa inyo ang kahit sino ngayon. Kung ang One Gun Pilipinas ba ay may natutunan po ba kayo rito? Pwede po kayong mag-comment, huwag po kayong mahiya, kahit negative or positive, i-comment nyo sa live. Admin Corix, wala naman kami natutunan sa'yo. Wala naman kami natutunan sa trade tsaka sa One Gun Pilipinas. Pwede po nyong i-comment. You are free to state your comments here sa comment section. Pwede po. Kung walang napakinabangan na mga katuruan dito sa One Gun Pilipinas. Ako naman po, mga kapatid, ito po ay hindi pagbubuhat ng bangko. Siguro po kung wala pong pinapakinabang ang tao sa ating mga programang katulad po nito, ay wala na po sigurong manunood sa ating live, no? Wala na po siguro, no? Kaya po naniniwala ako siguro may natututunan naman, mga kapatid, no? Pwede po kayo mag-comment kung nakinabang po ba kayo sa One Gun Pilipinas Trade, no? Ito sa mga pagtuturo sa live natin kung meron po kayong pinakinabangan. Pwedeng negatibo or positibo po ang ikomento ninyo. Or pwede rin kayo mag-comment na kailangan na, Sir, Admin Corix, dagdagan pa natin, improve pa natin yung pagtuturo mo kasi kulang, no? Pwede nyo pong i-comment ngayon, no? Ayan, sabi ni Sir Mark Candido, dami ko po natutunan, OGP, salute po, sir. Ayan. Nakatulong po, Sir Corix, sabi ni Sir Cyril de la Cruz. So, kung nakakatulong po ito, paano na po yung statement ng dating member natin na sabi niya, hindi na raw kailangan ng advocacy group or gun groups. Yan po ay statement ng mga member, wala tayong tinuruan dyan, mga kapatid, na wala akong sinabi dyan na
i-comment mo, maganda lang. Pwede kayo mag-comment ng negative kung walang naitulong ang One Gun Pilipinas sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga member natin na matatagal na rito, no? Ituloy natin mga kapatid. Pwedeng tama siya kasi kung talagang masama ang ugali mo, may karakter ka, negative karakter ka, hindi ka kayang baguhin ng isang organisasyon. Pwede rin, no, mga kapatid? Pwede rin. Kaya nga po, dito sa One Gun Pilipinas, yung mga may unruly behavior, yung mga bully, tinanggal namin. Kasi talagang hindi namin kayang impluwensyahan yun ng mag-isip ng tama't mabuti. Dahil ang gusto nun, mang-bully ng kapwa niya gun owner. Kaya po inaalis. Biro nyo po, nag-comment ng, Sir, paano ba mag-apply ng PTC? Kukomenta na, ob ka pala eh. Paano ka naka-PTC, naka-LTAP, di ka marunong paano mag-apply ng PTC. So, is that a correct response sa taong nagtatanong? Kaya nga po nagtatanong yun, hindi niya alam, humingi po siya ng tulong. Yung una nating Facebook group, ang daming ganyan, pinagsisipa natin palabas sa mga yan. Nung una po, winawarningan natin. Ang rule po kasi dun sa unang FB group natin, pag may binuli, screenshot, isend sa amin ni AJ. Maniwala po kasi hindi. Yung tao na yun, maka-multiple multiple complaint na ng bubuli. So, we have no other choice but to remove them from One Gun Pilipinas. So, yung mga ganong tao po na talagang may attitude na ganon, hindi na natin kayang ma-impluwensyahan para sa mga mabubuting pag-iisip. No? Yun po yung sinasabi ko. No? Yun po rin yung sinasabi siguro nitong taong to na nag-post ng statement niya regarding sa hindi kailangan ng mga grupo para mabago yung karakter o mindset ng tao. May mga tao po kasi talaga na stubborn. When you say stubborn, matigas yan. Hindi nyo po kayang i-persuade or i-drive sa isang bagay na dapat niyang puntahan. Ang tanong, sino ba tayo para impluwensyahan natin yung tao na ganitong maging mindset? Sino ba tayo? No? Sever, tanong yan. Sino ka ba, Admin Forex, para ganun impluwensyahan mo kami ng ganyan? Siguro po ang tanong mga kapatid, ano ba ang reason mo bakit mo kami in-influensya? Hindi yung sino ka. Sasagutin ko po yun, tanong na yun, bakit? Ano ba ang intention mo? Ang intention po ng One Gun Pilipinas ay kayo po ay hindi mapahamak. Dahil po, pag mali ang mindset ninyo, malamang sa malamang po, magkakamali kayo ng desisyon at ang baril po ay hindi nyo magagamit sa tamang paggagamitan. Ano ba yung tamang paggagamitan? Ito po ay pang self-defense lamang. Kung hindi man pang firing range or pang shooting competition, pang competitive shooting, ito po ay pagsasalba ng ating mga buhay. Ngayon po, kapag pinairal natin yung ating emosyon, yung ating ego and pride, baka po doon yung magamit ang baril sa hindi tamang paggagamitan. Kaya tayo may Project Genesis, mga kapatid. Yun po yung intention namin, no? Hindi po yung sino kami. Ano ba ang nais namin na mangyari? Ang nais namin mangyari, wag po tayong magkamali ng desisyon sa paggamit ng baril. Unang-una po mga kapatid, kapag may mga insidente ng gun owner na nagamit ang baril sa hindi tama, sabi ko nga po, ang iniiwasan natin, mapansin tayo ng mga taong gobyerno na bakit ganyan, yung mga gun owner nai-involved na sa ganyan, New Year nagpapaputok or nagamit sa ganito yung baril. Pag dumami po ng dumami ang ganyang insidente, baka mapansin na naman tayo ng gobyerno. At higpitan po yung batas na lumuluwag na mga kapatid. The way to protect the privilege is to educate those gun owners na magkaroon ng tamang mindset at tamang attitude sa pag-aari ng baril. Yun po ang ginagawa ng One Gun Pilipinas. To influence gun owners sa positive way. Yung tamang line of thinking. Kaya nga po yung responsibility and accountability ay paulit-ulit nating itinuturo sa mga member at sa mga nanonood din dito sa atin. Mga kapatid ko sa gun ownership. Ito po yung nakikita kong halaga
una ng pagtatayo ng mga gun groups or gun club. Lalo po, kung may kasabay kayo sa gun group nyo or sa gun club nyo na matanda na marami ng karanasan na pwedeng kwentuhan kayo ng mga experiences tsaka mga learnings niya. Ang tawag nga po namin niya sa service sa BJP, maski sa ibang uniform service, re-echo. Yung mga experience before, ikikwento sa aming mga junior para hindi na po maulit, hindi na mangyari. Ako, I learned a lot from the Antigos, sa BJMP. Diyan sa Manila po, ang isa pong iniidolo kong Antigo na tatay-tatayan ko po si retired SJO4, Tiniente na po pala pag retired, one rank higher, ang aking tatay na Eleuterio Pabalan, na dati po itong PG siya ng Western Police District. Nung magkaroon na ng BJMP, napunta sila sa BJMP, si aking tatay Eleuterio Pabalan from Tondo. Yan po ay tsuhin po ng Sir Jun Ibay, Consel Jun Ibay natin, Colonel Ibay ng First District Councilor ng Manila, ng City of Manila. Yung tatay Ricky Guevara, yan, mga natutunan ko sa kanila, yung mga antigong mga WPD na PG ng Manila, ng Manila's Finest. So they share stories nung mga bata pa sila sa serbisyo, yung mga pangyayari, ipinikwento nila sa amin yan para po hindi na kami magkamali. Yan po ang benepisyo ng mga antigo. Kaya ako po sa edad ko ngayon sa service, yan, alam nito mga kasama ko sa escort unit. I tell them stories din ng mga experience ko para hindi na rin po sila magkamali, makaiwas sila sa mga pwedeng kapalpakan sa trabaho. That is the value of re-echoing, mga kapatid. And that's what we do here in One Gun Pilipinas. Magandang gabi po, Ma'am City Luna. Ayan, ang Kuya Oscar de los Reyes nag-comment. Sabi niya, dito sa One Gun Pilipinas, natutunan ko ang pagkakaroon ng bukas na puso at isip. Yeah. Minsan nagtatalo rin kami ng Kuya Oscar, Lalo yung 10mm, tagal namin pinagtalunan yan. Baka 2 taon namin pinagtatalunan. Pero I learned a lot from his ideas. Bakit po? Kuya Oscar de los Reyes is a senior citizen, ay respeto natin yung mga nakatatanda sa atin. Although tayo ay minsan nagdedebate tayo, pero dapat po ang debate natin ay healthy, hindi nag-aaway, na nagle-learn, Kuya Oscar de los Reyes, So yun po, Yun po ang kahalagahan ng mga grupo, lalo po rito sa responsible gun ownership. Now, sabi mo, Admin Corix, dapat ang sinasabi mo ay hindi opinion lang. Nag-share tayo experience. Yung mga totoong na ating nakikita at nararamdaman at nangyayari sa atin bilang gun owner. Kwento ni ganyan, kwento nito, may nangyaring ganyan. Ano pa ba ang kahalagahan ng mga gun group or gun club or organizations? Alam nyo mga kapatid, maski ang batas, ang RA 10591 ay kinikilala ang mga gun club. Sa Section 3, sa Section 3 ng RA 10591, mababasa nyo po yan mga kapatid. After ng live, pwede nyo pong i-check yung Section 3 ng RA 10591. Nakasulat po doon na yung mga gun club, Ano ba yung gun club? Sabi niya, refers to an organization duly registered with and accredited in standing by the FEO of the PNP, which is, sabi niya, which is established for the purpose of propagating responsible and safe gun ownership, proper appreciation and use of firearm by its member for the purpose of sports, shooting competition, self-defense, and collection purposes. So yan po, Sa batas pa lang po, kinikilala na po ang halaga ng isang gun club. Lalong-lalo na po when we talk of responsible gun ownership, Ano pa ang kahalagaan ng gun club sa gun ownership o sa responsible gun ownership? Unang-una po, kapag kayo ay gusto nyong kumuha ng sport shooter's license at hindi kayo member ng gun club,
hindi po kayo mabibigyan ng sports shooters license. Dapat po may membership kayo ng gun club. Isang bagay, mga kapatid. Ito pa ho, pag kayo nag-apply ng LTAP, kailangan po ninyo ng gun safety seminar. Ang nagkakandak po niyan ay mga firing ranges na may gun club. Ang pumipirma po dyan sa inyong gun club certificate ay sa gun safety seminar ay ang presidente ng gun club at ang RSO GSI po na nag-undergo sa inyo ng gun safety seminar. So, ganun po kahalaga ang gun club, no? Sa pag-apply pa lang ng LTAP, kailangan nyo ng gun safety seminar. At kinakandak po yan ng mga gun club, no? Signed by the president of the gun club and the RSO GSI who conducted your gun safety seminar, no? So, ganun po kahalaga ang gun club, no? So, hindi ho pwedeng alisin yung gun club at sabihin natin, hindi na, magaling na ako sa baril, responsibilidad kong turuan ang sarili ko. Marunong naman ako magbasa ng batas. Magaling ako. Hindi ko kailangan ng gun groups or gun club or organization for me to mature, to become a better shooter and a responsible gun owner. Kasi hindi na po na sinasabi ng batas sa Section 3. No? Hindi na po. No? Kailangan talaga na may registered and accredited gun club ng PNP-FEO. Kaya nga po, after ng SEC registration natin, i-re-register din po natin ang OGP as gun club, mga kapatid. Lalo't tapos na po itong firing range natin sa Porac, no? Maraming salamat again kay Sir Francis Dizon. Ang gagamitin po nating firing range na accredited firing range natin, pag ni-register natin ang gun club na One Gun Pilipinas, ay ang Porac firing range natin. Diyan sa Porac, Pampanga. Ganun po kahalaga. Ang gun club or gun groups or organization which pertains to gun ownership. Mga kapatid, even ang batas, nire-recognize po ang mga gun groups or gun clubs. No? Batas to ha, mga kapatid, under RA 10591, Section 3. Pwede nyo pong i-check mamaya. No? Opo. So, hindi po natin to iniimbentong turo. Ito po ay nakasulat sa batas under Section 3. Na nire-recognize po ang mga gun club na registered po ng FEO. Kaya nga po sabi ko sa inyo, after ang SEC registration, i-re-register natin ang OGP rin naman as gun club. Ganun po kahalaga. Ang purpose ng gun club, responsible gun ownership. Yun po ang magtuturo. Hindi po nyo pwedeng sabihin na responsibilidad kung mag-isa lang yun. Ako nang bahala ron, tuturuan ko sarili ko, magaling ako. Hindi ko kailangan ng gun groups, hindi ko kailangan yung mga magagaling sa baril na yan na member ng gun club or organization. Tuturuan ko sarili ko. Magbabasa lang ako ng batas. Sa competition, bibili lang ako ng IDPA manual, handout para matutunan ko yung mga rules doon sa firing range. Napakagaling naman, mga kapatid kong gano'n. Kung kaya mong tumayo mag-isa at gumaling kang mag-isa, no? Kaya nga po sabi ko sa inyo, I'm very lucky nung Red Alert Duty, nandyan ang Master Florante Goyena, si GM Goyena. Tinuturuan pa po niya ako ng mga makabagong techniques sa competitive shooting. Bakit naman po maniniwala ako kay Florante Goyena? Kay GM. Dalawa na po ang pagka-GM niya ngayon sa production po tsaka sa optic. At napakahusay naman po ng Florante Goyena, ng ating SGO4 Florante Sarmiento Goyena, no? Hindi po pwedeng sasabihin nating magaling na tayo at hindi mo na kailangan ng grupo at mga tao na magtuturo sa iyo, mga kapatid. There is no such thing. Wala pong ganun. Wala po akong nakilalang taong gumaling lang na tinuruan lang niya ang sarili niya. Na magaling na siya kaagad, no? Ako po, I give credit do sa mga nagturo sa akin. Dalawa po ron ay patay na, no? SPO3 Fernando Fermin ng Western Police District, no? Ang Professor Joel Halya, no? Sumalangit nawa ang inyong mga kaluluwa. Every time po na minsan nababanggit ko sila sa live, bakit? Hindi ko po sinabing natutulang akong pumutok ng sarili ko, pati ang tsuhin ko, ang Master Sergeant, retired Master Sergeant Philippine Army, no? Presidential Security Group, ang Tito Ruben Lorenzana ko. Dahil ang unang mga
knowledge ko sa 1911 ay galing sa kanya, no? Kaya hindi ko po sinasabing ako'y natutong mag-isa, pumutok ng baril. There are people behind me na pinagtiyagaan po na turuan si Congressman. So, hindi po kayo gagaling ng mag-isa lang. You need people. You need group of people who will guide you and teach you along the way for you to improve, for you to mature. Pwede kayo magkomento, mga kapatid. Pwede kayo magkomento ngayon. At pwede nyo rin pasinungalingan ang mga statement ko kung ako ay mali. No? Huwag po kayong mahiya. We accept yung challenges pag tayo po ay nagsasalita. Training and education is one, but it is a continuing process. Totoo po. Until now, I still read, I still ask people. Kaya nga po, swerte tayo, may kaibigan din ako sa Amerika na pinagtatanungan pag ako'y na-empty na. No? Hindi po natin alam lahat ng bagay. Kailangan natin maging open sa learning at tuloy-tuloy ang learning. Tama ang Kuya Oscar de los Reyes. Continuous training, no? Kung gusto mong maging malago sa gun shooting at makakuha ng bagong skill, gun club talaga yan, makakatulong sa atin. Yes, si Ronaldo Cantal Felix ay isa to sa magagaling din ng shooter ng Tacloban, no? At RSOGSA ito si Ronaldo Felix, no? Nakita kong pumutok ito, napakagaling, napaka-smooth, no? Pero tignan niyo po ang sinasabi nito, season shooter na ito si Ronaldo Felix. Pero tignan niyo ang statement, no? Kung gusto mong maging malago sa gun shooting at makakuha ng bagong skills, gun club talaga makakatulong sa atin. So, kita nyo? Kumpara naman po ron sa nag-post ng ganun na hindi kailangan ng gun group or organization or advocacy group para ikaw ay mag-mature, magkaroon ng self-control or whatsoever. Ito, season shooter po ito at nasa tamang gulang ito, no? Si Sir Felix. Magaling itong tao na ito. Nakita ko ito, pumutok nung andun kami sa Empasay. Hindi ako mangangalahati rito kay Sir Cantal Felix pagdating sa competitive shooting. Napakaganda, ibilis ng footwork, ang control ng recoil, magaling, no? Pero tignan niyo sinasabi, mga kapatid. So there's no such thing as hindi mo kailangan ng mga tao or grupo para ikaw ay mag-grow at gumaling at maging disiplinado. May mga member tayo dito, na yung iba dito sumama na rin sa interview, nag-share. Bago sila naging One Gun Pilipinas, meron silang talagang mga hot-tempered. May mga init ng ulo. No? Pero nung sila po ay nakapakinig, yung mga kwento natin ng mga nakulong, yung iba namatay, no? Nagbago po yung perspective nila na as much as possible pala dapat gamitin yung verbal containment and de-escalation. Gumawa po ako ng sariling formula dyan, no? Yung assess and evaluate plus verbal containment and de-escalation equals zero engagement. Itinuro natin yan sa mga member. At ang sinasabi ng mga member, sir, muntik na lang, buti na naalala ko yung turo. Last week lang, meron tayong kasama, yung kwento nga nung e-bike at saka nung kanyang nakakotse tong member natin. So, sabi nung pinsan niya, labasan muna ng baril, baka paluin to sasakyan natin ng tubo. Pero anong sabi nung member natin, mali yan, sir. Sabi niya, insan, hindi ganyan ang turo sa amin sa One Gun Pilipinas. Hanggat di pa nanganganib ang buhay mo. At tubo lang naman yan, nasa loob tayo ng kotse. Hindi tayo dapat maglabas ng baril. Dahil sabi nga natin, kapag pinalo yung baril mo, ay yung sasakyan mo, kuha na mo ng footage, kasuhan mo. Ba? Iiyak po yan dahil malaki po ang gagastusin niya sa pagpapagawa ay kung hindi, makukulong siya. Pero hindi niyo po binaril dahil hindi naman po kayo nanganib. Sasakyan lang ninyo ang pinalo, ang sinira. So malicious mischief is good for reparation o bayaran kayo ng damage or ipakulong nyo. So hindi kayo namaril ng tao. Yun, maraming tayong member ng ganyan ng experience. Naikwento na natin yan, yung nilabasan ng taga. Meron pa tayong dito, yung isang member natin sa Rizal, no?
At gunpoint, may itak po yung taong nagwawala. Anong sabi niya? Umuwi ka na lang. Sabi nung may hawak na itak, putok mo, hindi mo naman kayang iputok, pero hindi po pinutok ng member natin. Dahil natuto sa atin na hanggat maaari, kung kaya pa natin makuha sa de-escalation or verbal containment, huwag tayong mamaril ng tao. Alam niyo po ba yung member natin, yung kapapanganak ng asawa niya? Kung binaril niya yon o ano mangyari, gagastos siya sa abogado or whatsoever, kukuha siya ng lawyer, gastos na naman, kapapanganak lang ng asawa niya. Take note, mga kapatid, dahil itong member natin, wala pang 30 anyos to, bata pa ito. Pero sabi niya, sir, buti na lang. At naituro niyo sa amin, sa One Gun Pilipinas, yung verbal containment and de-escalation. At kung hindi, talaga parang, baka binaril ko na, sir, no? Makirinig niyo ron sa video, sabi niya, umuwi ka na. Diba? Sabi naman nung may hawak na kita, hindi mo kayang putok yan, putok mo. Sabi, hindi niya po pinutukan. Sina-challenge siyang putukan, hindi niya po pinutukan. Hindi rin naman po lumapit yung may itak. Kasi na-assess po niya na hindi rin naman desididong managa yung tao. Yun po yung assessment and evaluation. Take note, mga kapatid, bata pa ho itong member natin na to, wala pa itong 30 anyos. Pero na-apply niya yung ating turo. So it is a matter how you apply your training and your knowledge. No? Hindi agad mamamaril ng tao as much as possible. Marami po ng kasamahan natin dito na mga muntik nang malagay sa balag ng alanganin. Tatawag sa atin, sir, buti na lang ganito po. Buti na lang na ituro nyo na sa amin. Kaya po, paano natin sasabihin ngayon na hindi po epektibo ang mga grupo or ang mga katulad ng ginagawa natin sa ating mga member na pagtuturo? No? Yan, sila Sir Julius Miguel Saludes, na interview ko pa to sa mismong live, no? Yan, sila pa Sir Francis Bangayan. Yung mga experiences nila, yung mga attitude nila before, bago sila nag-One Gun Pilipinas. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos kasi naging daan po ang One Gun Pilipinas para po sila ay maging madisiplina at mabago po yung kanilang mindset. Higit sa lahat po, yung mga pagbabago po na yan, na positive changes na yan, ayan po ay masasabi nating nakatulong sa kanila dahil sila naman mismo po ang nagkikwento. No? Meron nga po tayong member na medyo makulit ito dati, no? Medyo nung una kong nakakausap to, medyo may alam niyo, medyo pilyo ba, no? Nadalas daw po nung pag nakakagitgitan, binubuksan niya yung bintana, nagde-dirty finger daw siya, minumura niya. One time daw mayroon yatang rider na nagkagitgitan. Ang ginawa po niya, baliktad na, sinara niya yung bintana. Sabi daw nung kasama natin, pasalamat ka, One Gun Pilipinas na ako. Sabi niya. Nagsalita siya. Sumagot daw yung asawa niya kasi pasayro yung asawa niya. Sabi daw nung asawa niya, ba, nagbago ka na, sabi niya. Sabi niya, iba ka na, sabi daw nung asawa. Makulit din yung asawa, kinantyawan po. Ang sinagot ng member natin, mahal ko kasi kayo. Ayokong makulong, sabi niya. Ayoko kayong iwan. Sabi niya. Mahal ko kasi kayo, sabi niya. So natahimik daw yung asawa niya. Pati asawa ho niya, nanonood na rito sa atin sa One Gun Pilipinas. Meron naman tayong member, nag-aaway daw sila mag-asawa. No? Ngayon, itong lalaki, dahil gusto niyang takasan siguro yung pagbubunga nga ng misis, pagkuha raw niyo ng baril niya, imbes ilagay daw niya sa bag, sinuk
Okay, so yun, sa oras na 10:25 ay napanood po natin yung pong kahalagahan, no? Kung paano ka sumama o sumanib sa isang grupo at kung anong kahalagahan nito, no? Kaya po yung mga tropa pips natin dyan, yung iba nating kagunners, kung kayo po ay pupunta, no, o sasali sa isang grupo, dapat lagi niyong tanungin ano ang magagawa niyo sa grupo, hindi yung anong magagawa ng grupo sa inyo. So mga kaibigan, muli at sa ngalan po ni Mr. J, ako po ang naging kasama katropa, kabarangay, dito po sa programang Tropa ng Millennial Online TV News and Update. Bago tayo magtapos, sabay magandang gabi, no? Sa ating mga katropa, ito si Hilario Regina, malikong tulong po sa akin ng OGP, no? Lalo na po sa handle ng baril. Sa turo nyo, Sir Conixman, maraming salamat po. At gayon din kay Rodrigo Espinosa ng Lanay na Sugbu. At good evening daw kay Sir Lanay na Sugbu, no? At gayon din sabi pa niya, promoting training education is the key. Francis Bangayan, gandang gabi raw, paring utol sir. At gayon din kay Rodrigo sa gandang gabi raw, magandang gabi, paring utol Francis Bangayan. Ayan. At sa lahat po, sumubaybay, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po inyong lingkod, Rosel Lopez, na nagsasabing magandang gabi Pilipinas, payapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka ng gun owner at barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa!
Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo!